Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tayo po ngayon mga kapatid, ay awitin po natin ang opening hymn, Hark the Herald Angels Sing. We can rise po. Mari po tayong tumayo. And mercy, God, sing the praise of God. Joyful nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead sing. Hail incarnate, is He, pleased with us in flesh to dwell. Jesus, our Emmanuel. And the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the herald Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings, risen with healing in His wings. But He lays His glory by, born that we no more may die. Born to raise us from the earth, born to give us second birth. And the herald angels sing, glory to the newborn King. Let us pray. Salamat po Panginoon sa gabing ito Panginoon na kami po iyong tinipon sa isang gawain Panginoon upang kami po ay sumamba, upang kami po ay magpuri, upang kami po ay magpasalamat Panginoon at ganun din po upang makinig po o Diyos sa iyong mga banal na salita. Ngayon din o Diyos, upang amin pong ipagdiwang at alalahanin o Diyos ang iyong dakilang kapanganakan na kung saan mahigit 2,000 taon nang nakakalipas. Ito ay nagdala Panginoon ng kapayapaan, ito ay nagdala Panginoon ng pagkakasundo ng relasyon ng tao at ng Diyos. Ganyan din o Diyos sa gabing ito, sa amin pong pagsamba at pagpupuri, ang inyo pong banal na Espiritu Santo ang siyang hinahayaan po namin na siyang mamagitan, na siyang manguna, lalong higit po Panginoon sa mga sa amin pong kapatid at pastor na siyang magbabahagi sa amin Panginoon ng iyong mensahe sa gabing ito. We invoke thy holy presence, O God, your Holy Spirit, fill us with, and ikaw po, O Diyos, ang mangpuspos sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, O Diyos, ng pangunawa at bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan. Ngayon din, O Diyos, minsan pa, hinihiling po namin ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis,
sa lahat, Panginoon, ng amin pong pagkakasala at pagkakamali. Salamat po, Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong walang hanggang abang, at sa iyong kapatawaran. Ito ang aming dalangin. Hinihiling namin ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon po mga kapatid, mapapakinggan po natin ang scripture reading through our preacher. Ang salita po ng Panginoon ay ating pong mapapakinggan mula sa pagkabasa sa mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika sa unang bahagi ng kanyang aklat. Sa Kabanata 5, talata 16 hanggang 24, ang sabi po niya, "Magalak kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang pagpapala po nawa ng ating Panginoon ay kanyang igawad sa pakikinig po natin ng kanyang mga salita. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Isang malamig at isang maulan na araw kaninang araw at gabi dito sa Israel. Kami po damang-dama po natin talaga, which is the Bible scholar told us, during the birth of our Lord Jesus Christ ay panahon po ng taglamig. At katulad po ngayon, malamig na, umuulan pa. So bagamat mayroon na po tayong idea o kaya pagkakakilanlan sa atin pong kapatid na siyang mensahero po nating ngayong gabi na sinugo ng Panginoon, ay sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, nais ko pong i-share sa inyo ang kanya pong pagkatao, ang kanyang personal na mga details upang lalo po nating makilala ang atin pong mensahero sa gabing ito. Siya po ay pinanganak noong January 3, 1967. Ipinanganak po siya sa Manila. At ang kanya pong mga magulang ay sina retired Pastor Elpidio Tangunan Sr. At gayon din, ang kanyang minamahal na ina ay si Mrs. Rosalina Ramos. At siya po ngayon ay kasalukuyang may asawa po at 2 anak. Na pangasawa po niya si Sister Veronica Banyaga Tangunan na taga Casibo, Nueva Vizcaya. At sila po ay pinagpala ng Panginoon ng 2 supling. Ang panganay po, isang lalaki at isang babae. Ang panganay po ay si Genosis Bernie Tangunan. At gayon din kay Krisa May, yung bunso po nila, babae, Krisa May Tangunan. Isa pong graduate ng nursing, graduate po siya. Siya po ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho po sa isang hospital.
At si Brother Kenosis naman po ay nagtapos po ng auto diesel servicing at gayon din mayroon pong mga award about troubleshooting. So, ito pong mga anak ni pastor ay pinagpala po ng Panginoon. At gayon din mga kapatid, ang atin pong pastor ay siya po ay nakakapagsalita ng Ilocano, nakakapagsalita din siya ng Cebuano o Bisaya. At gayon din po ay English at Tagalog. Ang katanungan kung bakit siya nakakapagsalita ng Cebuano o Bisaya sapagkat nung nagtapos po siya ng elementary sa Mindanao ba 'to? Sa Agusan del Sur. It was 1982, siya po ay valedictorian. Kaya alam po niyang magsalita ng Bisaya. So graduate po siya ng elementary sa Agusan del Sur, it was 1982 at pinagpala siya ng Panginoon, siya po ay naging valedictorian. And then high school po ay nagtapos po siya sa Sultan Kudarat. Ganito talaga ang ama kapag ang tatay mo ay pastor, katulad ng sundalo o pulis, palipat-lipat ng destino. Kaya nalipat siguro po sila, napunta na naman sila ng Sultan Kudarat. Kung ako po, iniisip ko na lang po yung mga lugar parang meron akong konting pagkatakot sa mga panahon na yon. It was 1986. Ano po, nag-graduate po ng high school sa Sultan Kudarat. Alam naman po natin yung panahon na yon doon sa Mindanao. And then siya po ay nagtapos ng Bachelor of Arts dito po sa Solano, doon po sa Solano, Nueva Vizcaya noong 1982. At gayon din po ay nag-graduate po siya ng kanyang Bachelor of Ministry sa UTS, sa Union Theological Seminary sa Palapala, Dasmariñas, Cavite noong 1982. At ganoon din po, nagtapos po siya ng Master of Divinity sa UTS din o Union Theological Seminary. It was 1994. Ito po yung kanyang mga churches na napagdestinohan po. Siya po ay mayroong 18 churches na napaglingkuran bilang pastor mula nung 1985-86 sa Puloy-Puloy UMC sa Sultan Kudarat na naging pastor na po siya noon. Doon sa bandang Mindanao, it was 1985-1986. Puloy-Puloy UMC Sultan Kudarat po. And then 1986 to 1987 Hain UMC dito na po sa Nueva Ecija ito. So from Sultan Kudarat ay napunta na po sila rito, na destino na rito sa Hain UMC sa Nueva Ecija. And then 1987 to 1989 in La Torre UMC, Bayumbong, Nueva Vizcaya. 1989 to 1990 dito naman po sa Lansyon Kutaran Memorial UMC sa Masok, Bayumbong, Nueva Vizcaya. 1990-1991 Kasibi UMC sa Nueva Vizcaya din po. And then 1991 to 1992 Malabon Central UMC sa 1991 to 1992 Santo Domingo West UMC, Santo Domingo West, Bambang, Nueva Vizcaya. And then 1992 to 1994 sa Malabon Central UMC, Malabon, Metro Manila. So from Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, napunta na naman po sila sa Malabon Central UMC sa Metro Manila. Kasalukuyan po kasi silang nag-aaral noon sa UTS ng Master of Divinity o Seminary. In 1994 to 1999 ay nadestino po sila sa Inyagan UMC, School Administrator, doon po sa Dupax del Norte. I think this is Nueva Vizcaya po. And then 1999 to 2000
Sa Aritao UMC, Nueva Vizcaya, School Administrator din po. And then in year 2000 to 2001, sila po ay on leave. And then 2001 to 2003 sa PIM UMC or Community Development Officer sa Kawayan, Cordon Isabela. And then Hilltop UMC, School Administrator noong 2003 to 2005 sa Dumabato Sur, Madela, Quirino. So napunta rin din po sila sa Quirino. And then 2005 to 2010 ay sa Bintawan Sur, Villaverde, Nueva Vizcaya. And then 2010 to 2013, Solano UMC, Administrative Pastor and Administrative School Administrator sa Bintawan Road, Solano, Nueva Vizcaya. And then 2013 to 2015, sila po ay nadistino sa Bagabag UMC, Administrative Pastor and School Administrator at San Pedro, Bagabag, Nueva Vizcaya. And then nung year 2015 to 2018, nadistino po sila sa Lantap UMC, Bagbag, Nueva Vizcaya. And 2018, sa Tuao UMC, Bagabag, Nueva Vizcaya. And 2019, this is their first term as District Superintendent until now of Metro Santiago District. Ganoon din po ang atin pong pastor at mensahero ngayong gabi ay aktibo po siya sa Red Cross of the Philippines, sa mga social services, active values formation officer of Santiago City, active barangay chaplain, and founder of Dawn Prayer hosting online. So yung pong nakikita po natin ng Monday to Saturday every 4:30 AM. Yun po ang kanyang kasalukuyang ministry po ngayon every 4:30 AM po. So tayo po ay nagagalak at nalulugod na ipakilala po ang atin pong mensahero ngayong gabi sa atin pong unang gabi ng ating pagsamba, Simbang Gabi 2020, ang atin pong pastor, ang atin pong DS ng Metro Santiago District, Reverend Nestor Tangunan. Magandang gabi po, Pastor. DS, salamat po sa inyong presensya ngayong gabi. Okay po. So salamat po, Pastor. Salamat ako, lay minister natin ng dyan ho sa Israel Mission Congregation. Lay Latob, mga kapatid. Okay. Dapat lang malagip kong basit na nasusurok kada kayo. I tried to locate this picture at my back as my background. Inaalala ko yung mga batang ito dyan sa Israel. At nakikita ko na sila. Nandiyan yata si anak ni Baby, anak ni Lisa. At natutuwa po ako. Nandiyan si Micaela. Binabati ko yung ating mga kabataan ngayon dyan sa Israel. So in behalf of my office of Metro Santiago District, let me extend to you my greetings at this Christmas. So thank you for inviting me in this online. Iniisip siguro nyo, napupuyat ho ako sa mga madaling araw. Sa totoo lang po, hindi na ho ako bago sa early morning ministry na ganito dahil sanay na po tayong magising ng madaling araw. Dahil meron din po tayong online madaling araw din doon sa London at sa Canada at maging sa Singapore.
So, at doon sa Paris, mga international groups tulad ninyo. So, I am very much happy, Brother Danny, and mga kapatid na leaders diyan. Let me extend my greetings to our chairman, Brother Arwil Miguel, and our leader, Manang Rosie, asladyak samo nakita tata. Ratoy. And to my classmate, Nelson, to our PPR dyan, si Manang Meli. Good morning, Manang. At lahat-lahat ho kayo dyan na nakasama ko kayo ng 2 buwan. So, congratulations po. Marami hong pagbabago sa mga ministries ninyo at ganoon din sa atin dito sa Pilipinas. Now, since it's Christmas, the issue here is, are we ready? Handa na ho ba tayo? What is the best preparation for Christmas? Is it for the morning watches or evening watches? Lahat ba ito ay tamang paraan ng paghahanda natin? Well, the focus of our lectionary for the whole week, I think you are familiar with our text in 1 Thessalonians as well as in the gospel reading in John chapter 1. It's all about the preparation for Christmas. But let me expound this theme, peace at Christmas, ang kapayapaan sa tuwing Pasko o araw ng Kapaskuhan. Meron bang kapayapaan? Well, kayo ho na nandyan sa Israel, you are very much familiar with the term peace or shalom. No? Marami akong natutunan. In my two months missionary work in Israel, yung salitang shalom ay doon ko talaga inungkat kung ano ang kahulugan nito. No? Anong ibig sabihin nito sa pagiging Kristiyano natin. And so, isa ho sa hindi ko makalimutan nung ako'y nariyan, it was December, well, first week of December. Kami po ay nakaupo sa isang, ewan ko anong lugar yun, sa may palengke yun. Napagod kami sa paglalakad ni Nelson. Naupo kami sa isang, may mga disenyong maupuan doon na may bisikleta. Maya-maya ay yung isang nakakotse ng driver ay babae. Nabangga niya, nabangga siya kakusana sa kanyang likuran ng isang sasakyan din. Lalaki naman yung driver. At nagulat po ako sapagkat nung una bumaba yung babae at talagang pinagmumura. Hindi ko naman ako naintindihan yung salita. Pero sabi ni Nelson pagsasauan na dakasin data ng dung parking ko na. Sabi ko mamaya mag-away yan. Hayaan mo, sabi niya. Manood ka na lang. So, they fight back with harsh words according to my friend. After, I think, mga 5 to 10 minutes of changing words, nagkamayan. No? At isininyas pa yung peace. At umalis na sila. Sabi ko, ganun lang. Ganun lang kasimple yung pangyayari. Pagkatapos kang bundulin sa likod, masira yung kotse mo. Basta pagsalitaan mo lang siya ng masasamang salita, mabibigat na salita. At saka kayo magkamayan dalawa, tapos na. Sabi niya, mahirap kasi magkaroon ng kaso dito sa Israel. No? Una, mahal ang abogado. So that was a very nice experience that I have encountered in Israel. So what does peace means? If we want to expound the book of Thessalonians where St. Paul have shared his concern
about the message he wanted to share to the people of Thessalonians. This is a preparation for a right relationship. Minsan po, may isang morning watch o evening watch. Dumalo yung mag-ina. Yung bata ay very observant siya. Nakita niya yung kandila, no? Yung third candle of Advent ay kanya pong napansin, sinisindihan yung kandila, yung third candle of Advent. And he asked his mother, "Ma, ano bang ginagawa nila? Bakit po sinisindihan yung candle?" Ang kanyang anak ay kanyang kinausap yung kanyang ina. "Ma, what is happening? What the candle means?" So the mother listened to her child and responded, "We are getting ready for Jesus to get here." That's the interpretation of a mother. When the third candle of Advent is lighted, the meaning to him or to her was getting ready for the coming of Jesus. So hurry up, the mother said to her child. Let's get ready. Brothers and sisters in Christ, the coming of Jesus is here. Andito na. No? Paparating na ang ating Panginoon through our celebration of Advent. Pero nakakalungkot po, kung titingnan natin yung sitwasyon ngayon, mahilig ang mga tao, lalong-lalo na ang mga Pilipino, sa pagmamadali. Di ba? Marami yung nagmamadali sa celebration. They hurried up for their time. They hurried up for getting ready for the special occasion of Christmas. At ang maganda sa atin, na mga Pilipino, yung pagmamadali ho natin, ay naisip natin yung mga paraan kung paano ihanda ang ating Christmas. Well, our church, as I think I have started with you during my time there, we have that hanging of the greens. The hanging of the greens is one way of preparing the whole congregation and getting ready for the celebration of Christmas. Lahat ho tayo nagsasabit. Yun yung umpisa. Nakita ko po yung aking picture noong una ay yung Hanukkah. Mas kabisado niyo ano bang ibig sabihin ng Hanukkah? I think it may be the first time to celebrate Christmas. No? Kaya yung Hanukkah na yan, na akin pong nakita ay pinapakita ang kahalagahan ng Hanukkah na yan na yung pinagdadaanan ng mga posisyon ng ilaw ay symbolism of lights during Advent. Yan, yun nasa aking likuran. Kaya ako yung nagpa-picture dyan kasi sabi ko, ano ba ito? That's the symbol of Hanukkah. No? The light is being lighted. The candle is being lighted to show the whole world that there is a preparation for Advent. In fact, makikita po natin na dapat nga ang church ay handa lagi. Nakakalungkot lang, mabuti lang po at meron tayong Zoom, meron tayong virtual, meron tayong online, na bagamat restricted ho yung ating ginagawa, di ba? Kami po ngayon ay medyo limitado yung pagsamba sa morning watch, evening watches, may social distancing. Ang hirap po. Hindi ho naibibigay yung gusto natin na pumunta sa simbahan. Sa online, ang ginagawa tulad ng ating mga inyong ginawa ngayon. So, many questions
are here. Ano ba yung mga issue natin sa paghahanda na ito sa ating celebration ng Christmas? So ito si St. Paul, sumulat ho siya sa mga taga-Thessalonians in order to explain the very meaning how they should live until Jesus comes. Sa kanyang closing prayer, sabi niya, the God of peace who will make us faultless at the coming of our Lord Jesus Christ. That is in verse 23. Now, maliwanag yung kanyang sinasabi, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. One way of expressing the preparations that we have is the kabanalan ng buhay. Ore pa no nakadado data isabsab itmo ti balay mo nakadado nga ramramit iti Paskwa na ore pa no special ni kandelam nga insaganam nakangingina no awan mo dayjay makungkuna nga shalom or peace. No? Wala yung peace sa atin, wala yung kapayapaan sa atin. Abay, mahirapan ho tayong paghandaan ang Christmas. Because the very purpose of getting ready is for us to have peace in mind. Handa ka na ba? No? So ang kahandaan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kapayapaan, which the Israelites, where you hails now, is the very purpose of your country to have peace. Mahalaga yung kapayapaan sa inyo. Diyan ho nag-ugat yung salitang kapayapaan. Hindi ho dito sa Pilipinas. Ang sabi ko nga rito, pinagmamalaki ko sa kanila kako. Tingnan nyo sa kanila. Walang ganong kaso. Walang ganong reklamo. Maliit lang na bagay kasi sa Pilipinas, barangay kapitan kaagad. No. Pati relasyon ng mag-asawa, kapitan agad. No. Pati isang maliit na issue, kapitan agad. Kaya, ang pag naging kapitan ka pala ng barangay, sabi ko yung kapitan namin dito, dahil Metodista, sabi niya, Pastor, dito grabe yung ating mga kabarangayan. Ang liliit na bagay ay kapitan ang dinadala sa opisina ng kapitan. Kako, yan pala ang role ng barangay captain, kako. Peacemaker. So, ito yung gustong dalhin ni St. Paul. Ang sabi niya sa verse 23, no? Naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, buo ninyong espiritu, buo ninyong kaluluwa, at buo ninyong katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Jesus. So ang kapayapaan na sinasabi natin ay kung ang ating katauhan ay mayroong right relationship sa bawat isa at higit sa lahat sa Panginoon. Are we rightly connected to Jesus? Are we really rightfully connected to our God? So, inner portion of our lives, inner examinations, self-examinations, kumustahin mo yung sarili mo. Tama ba yung aking buhay? O meron akong itinatago sa aking buhay? Itinatago sa aking sarili? Itinatago sa aking kapwa? Itinatago sa aking Panginoon? So that when you speak of Christmas, there is peace in your heart. Kapayapaan ang sadyang ugat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. At ang kapayapaan na yan ay binibigyang diin sa ating katauhan bilang isang Kristiyano. Kapayapaan ng ating espiritu. Kapayapaan ng ating kaluluwa at kapayapaan ng ating katawan. Sa kapayapaan ho ng katawan, abay, andyan ho yung worldly flesh na sinasabi, makamundong pagnanasa.
at ang makamundong pagnanasa ay kasama na riyan yung mga material na bagay. Kontento na ho ba tayo sa ating buhay na yaan? Ang katawan natin ay baka may hinahanap pang mas magandang isusuot kaysa sa suot natin ngayon. Now, in this, we often hurried up in the season of Christmas. When we celebrate the first coming of Jesus, the one called the Prince of Peace, na ang prinsipe ng kapayapaan, ang siyang dahilan ng lahat. So peace, with something seldom found in our world. Wala akong kapayapaan kung titingnan natin. Nagkakaguluhan na tayo. No? Dito ho sa Santiago City, kami ho ay number 4 sa buong Pilipinas. Na maraming COVID cases. Sa akin doon prayer, ang dami yung prayer request. Pastor, pakisama yung aking asawa, darating, iso-swab test ho siya, sana maging negative yung result. No? So, ganun po. Kanina lang, sabi niya, pagbukas ko ng aking DPM prayer box, agad sabi niya, DS, positive po si Mr. ko. Nalulungkot siya dahil positive. Sabi ko naman, live with peace. Magkaroon ka nawa ng kapayapaan, kako. Isipin mo, sa dami ng COVID cases natin sa Santiago, iisa pa lang ang namatay. Ibig sabihin, huwag kang wala ng pag-asa. God heals, kako sa kanya. Just keep on praying. Ang anak ko ay 5 beses nang na-swab test. Pero negative sa awa ng Panginoon. Bilang isang nurse sa hospital. Kasi kapag from time to time na may nagkaroon ng positive cases, meron niyang contact tracing, may maguguluhan ka sa pagkaisip. No? Sabi niya, Papa, swab test man nun. Papa, huwag kayong, umalis muna kayo sa bahay. Doon muna kayo sa Biskaya. Minsan nga, mag-iisa sa rito dahil sa COVID cases na yan. May kapayapaan ba sa ganyang sitwasyon, mga kapatid? Kayo ho na nandyan sa Israel, ang mga anak nyo. Hindi nyo ba iniisip? Akala ba natin okay? At sila ba hindi rin nag-aalala sa kalagayan nyo na tuwing kayo ay nag-caregiving dyan? Nag-aalala din ang inyong mga mahal sa buhay. Di ba? May kaguluhan. Gulong-gulo ang ating mundo. Katatapos lang ng COVID, hindi pa natapos ang COVID, andyan yung mga kalamidad. No? Andyan yung mga krisis. Katatapos lang ng mga kalamidad, andyan na yung mga farmers umiiyak, naghihintay ng ayuda dahil sira na naman yung pananim dahil sa tuloy-tuloy na 2 linggong pag-ulan. Kaya wala hong nabuhay sa kanilang mapunla. Isipin nyo, yung ikaw isang magsasaka, 2 to 3 times kang magpunla ng sa iyong rice field, masakit yun. Mabigat yun. Magkano isang kaban? Di ba? 1,004, 1,008, 6 na kaban yung ipupunla mo halimbawa. Hindi ho nag-successful ang yielding niya. Tanim ka uli. Wala pa rin. Third time ganun pa rin. So masakit po sa isang magsasaka. Gulong-gulo ang buhay nila. At ang gobyerno wala naman ang gumagawa. Sa mga religious factions, ang ating mga kapwa-Muslim, di ho ba? Natatakot tayo na baka hindi mangyari yung kapayapaan. So, yung factions, religious factions, or in the worried mind, noong mga fixed income senior adult. So, peace is a rare commodity. Hindi ho basta-basta narara dito. Now, look at the Thessalonians then. Peace was also a rare to them. Why? Because there was anxiety about those who died. Kung namatayan ka nga ba, may kapayapaan kaya kaagad? Hindi ho basta-basta. In chapter 4, verse 13, there was concern about the coming of the Lord. Now, its timing and its nature. Paano ba yung kanyang pagdating? In verse 16, Paul
reassures them all with this letter. Be at peace among yourself. Magkaroon nawa kayo ng kapayapaan sa inyong mga sarili. And in verse 13, Paul then shows us all the way to peace while we wait for Jesus' arrival. And so, the point here is, we experience peace by living peacefully. Mararanasan natin ang kapayapaan kung mananatili tayong mamuhay ng may kapayapaan. Hindi ho panay nervyos. Nung kami po ay pumunta sa Danlao Mission namin, nagbangka po kami. At ang mga kasamahan ko tulad ni Mrs. ay nervyosa huyaan. Nung una naming sumakay sa bangka, sa Ramon Dam, 45 minutes po ang biyahe ng bangka papunta doon sa aming mission area. So, isipin nyo yun, ang habang biyahe, 45 minutes. Pagsakay namin sa bangka, yung bangka pa naman namin ay wala akong balancer, diretso sa huyaan. Kaya kunting galaw lang, talagang gigiwang yung bangka, iyakan, no? Sa nervyos. Hiyawan sa nervyos. Sabi ko, be at peace. Huwag kayo magalaw. Delikado yan, kako. No? Nakakatakot ika. Kung lagi kang ninenervyos, mga kapatid, talaga walang mangyayari sa buhay. Sabi ni Pastor Danny kanina, galing po ako ng Mindanao, sa Sultan Kudarat. Tama po yun. Nung kami high school, hindi ho pwedeng pumasok sa eskwela nang walang baril. High school pa lang po yun. Open po ang pagdala ng baril sa eskwelahan. Nasubukan ko po yun. Ako ang taghahawak ng bag at minsan 3-5 baril ang nasa aking bag. Ganun ang hirap ng buhay namin doon sa Mindanao noon. Dahil maraming threat. Kung hindi ka naman maging matapang, kakayanin ka nila. Kaya for my security ang ginawa ko. For 4 years in high school in that Muslim area. Ako ay sumama sa kanilang fraternity, yung AMO, Anak Muslim Organization. I was adopted anak Muslim for my own security. Kung hindi ko gagawin yun, baka ako ho'y namatay na. Kung hindi ko gagawin yun, baka ako na ho'y nabugbog na o kaya nabaril na rin. At isang paraan sa akin para makuha nila yung tiwala ko sa kanila, ay ako'y tagahawak ng baril. Ninervyusin kayo noon. Pero nakayanan ko po. At wala naman hong nangyari sa akin. Galing ho ako doon sa mga walang sitwasyon ng buhay. Yung bang lalabas ka ng paaralan, mamaya may nabaril na sa harap na eskwelahan, kitang-kita mo, binaril. Ganun yun. Kaya medyo matapang-tapang ang apog. Matapang-tapang doon sa pagharap sa mga ganong sitwasyon. Now, we can only experience peace if we live peacefully. In verses 16 and 18, ang binabanggit po niya rito ay napakaliwanag. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Magkaroon ka lamang ng kapayapaan kung marunong kang manalangin. Makikita ang iyong kapayapaan sa buhay kung may kagalakan ka sa gitna ng mga krisis, kung may kagalakan ka sa gitna ng paghahanda, kung may kagalakan ka sa gitna ng mga problema sa buhay na ito, hindi ka nawawalan ng pag-asa. May kapayapaan sa buhay. Kung lagi na lang nervyos po ang nariyan, naku po, wala na ho. Papatayin ka ng nervyos. No? Yan yung binabanggit sa 16 to 18. Ang listahan po niya, 3 characteristics of peace-filled people. Sabi niya, rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. Which sounds remarkably that even in Macedonian congregation, in Philippians chapter 4, verses 4 to 6, na ang result ho ng 3 ito, ang sabi niya, the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. The peace of God, ang kapayapaan ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan sa buhay na yan
kung wala kang ang kagalakan. Kung hindi mo na nga nagagawang manalangin. Kaya yung aking Dawn Prayer Ministry, actually, isang paraan yun para manatili akong matatag sa pagharap ng mga maraming gawain. Sabi nila, Des, ang dami mong schedule. Paano mo yung gawin yan? Well, I prayed for it. And I accepted that responsibility with joyfulness in my heart. Kasi kung masama ang loob mo, ay talaga wala kang kapayapaan. At kung hindi mo ipapanalangin, ay talaga mahirap magkaroon ng kapayapaan sa iyong tungkulin. So, 3 bagay ang binabanggit niya dito. So, peace at Christmas Eve is very much possible if we heed these words of Paul. Magkaroon ng kapayapaan kung tayo ay susunod sa sinasabi ni San Pablo. Ano yon? Magalak lagi, manalangin lagi, at magpasalamat lagi. Sabi nga siguro, hindi naman pang Christmas yung text ni DS ngayon. Kung merong sentro ng celebration natin sa Christmas ay yung ating kagalakan. What is celebration of Christmas if you don't feel joyful? What is this Christmas or attending simbang gabi if you don't want or if you didn't feel praying? What is that if you don't want to extend your thankfulness to the Lord? Dadalo ka dahil mayroong joy, mayroong prayerfulness, at mayroong thankfulness sa heart mo. So if you're going to have peace in the church, in our personal lives this season, these big 3 are essentials. Now, joyfulness, prayerfulness, and thankfulness. The third one is, and the second one is, we experience peace by yielding to God's Spirit. Okay? Naranasan mo ang kapayapaan sapagkat namumuhay kang payapa? Sa paanong paraan? Kapag naranasan mong ikaw ay sumuko sa Panginoon. If you yielded your life to Christ, isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Hayaan mo ang kanyang banal na espiritu ang siyang mangunguna, maghahari sa iyong buhay. So, ang pagkaroon ho ng yielding of life to God's Spirit ay kapag totoo ho yung ating kalagayan. Wala tayong itinatago. No? Wala tayong itinatago na sama na loob. No? Wala tayong sinisikret. Binubuksan natin ang buhay natin sa Diyos. So, the second way to peace in our hearts and in the church involves the Spirit. Ano sinasabi sa verse 19? Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag niyo nang hadlangan ang banal na Espiritu. God's Spirit must be given free reign in our hearts and in the church. Yan ang problema ko. Ako'y DS na ngayon at gusto kong sabihin ang totoong nangyayari sa mga simbahan natin. Yung ako'y nasa local church pa lang. Ang daming conflict. Ang daming naghahari-harian sa isang kongregasyon. No? Ang gusto niya, siya lang nasusunod. Totoo ba o hindi? May mga kongregasyon natin. May mga personalities na naghahari-harian. Ang desisyon ay gusto lamang niya na yung gusto niya. Kung minsan hindi sinusunod yung pastor. Kung minsan hindi sinusunod yung kagustuhan ng council. Na gumagawa siya ng sariling hakbang. No? And that is not yielding to the Lord. Dapat ang gawin natin ay isuko natin sa Panginoon. Ano bang gusto ng Panginoon sa atin? Dito sa Israel UMC. Ano bang gusto ng Panginoon sa atin? Yield to the Spirit of God. Kung may mensahe ang Diyos sa inyo, sa kongregasyon na yan, pakinggan natin. Huwag yung pakinggan, ang pinapakinggan ay sino lamang tao o sinong grupo. No? Dahil it will result into conflict and there will be no longer peace in a certain community, in a certain fellowship, in a certain church, in a certain country. Hayaan nating maghari ang Panginoon ngayong Pasko. Hayaan natin na yung kanyang espiritu ang siyang mangunguna
gagabayan tayo. Hindi yung ating sariling kagustuhan. Masasabi ko na po ito dahil nung ako nasa mga churches ay ganyan ho ang karanasan ko. Ang hirap po ng kalagayan ng pastor. Noong saan ay sige sumusunod na lamang siya sa kagustuhan ng sino man. Pero ngayon po ay gusto ko nang sabihin kapag ako'y napupunta sa mga churches ngayon, yun ang sinasabi ko. Please don't allow personalities to reign. Don't allow personalities to overrule the kingdom of God. Don't allow personalities and other personal interests only to be followed. Let the will of God, let the Holy Spirit of God reign in our hearts. Yun yung kanyang sinasabi. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Alam po nyo, pasensya kayo. Gusto kong sabihin to baka at least mission congregation pa lang po kayo. Dahil nakakatakot na kung hindi na ito ma-check. Kapag naging kung isang local church na kayo't malakas sa church, kapag hindi una itama, ay sana'y nasa tama nga. Dahil yung ibang mga churches sa Pilipinas, ganyan ang nangyayari. Nag-umpisa sila na family church. Ang nasusunod ay yung family. May gustong sabihin yung ibang membro, hindi ho nagaganap. Dahil sila lang yung nasusunod. At lumaki siya. Alam mo, ang hirap ho. Kaya nung ako'y napunta sa church na yon, ang ginawa ko na lang, talagang, I close my eyes, I pray to God. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako kung gagawin ko to. Ang ginawa ko, I changed the whole leadership. Kailangan mapalitan ito kako. At nung mapalitan ng mga younger generation, naging progressive yung church. Lumaki yung church, naitayo yung church. I'm speaking of my former assignment in Bintawan, Boulevard de Nueva Vizcaya. Ang church na ito noon ay mga matatanda lang na susunod. Ang gusto na lang ho nila. At yung mga yumayaf, yung mga younger generations hindi makapasok-pasok. Kaya no last year ko na, 2 years before I left, kasi 5 years ako doon, sabi ko, I think this is only the way we can do. We will elect a new officers. Para naman sa ganoon ay may tsansa na mabago. Hindi ko sinasabing palitan yung mga officers sa Israel. Ang sinasabi ko, itatama ho natin. Huwag nating hayaang mahadlangan yung banal na espiritu na siyang mangunguna. Now, God's Spirit must be given the free rein in our hearts. So His Word must be proclaimed. Ang salita ng Panginoon, ang siyang patuloy nating tanggapin. His people must test everything in celebrating the coming of the Prince of Peace. Our personal lives may be anything but peaceful. So Christmas can be a time for flaring department store tempers, churning checkout lane stomachs, and parking spot brawls at the mall. Test everything. No? Subukan niyo lahat, sabi niya. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan at naway lubusan kayong maging banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. And so, what we can see here is we as Christian must reevaluate how agitated and tumultuous we've allowed our celebration to become. While the rest of the world hurries and worries, God calls on us to hold fast to the good of this season and discard the bad. The question with us is your Christmas a time of peace? If not, examine yourself, examine your life. Then as Paul commands, hold fast to what is good. No? Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Hold fast to what is good and avoid the evil, chaotic temptations to be swept away in the commercialization of Christmas. You think it's too late? Ako, Pastor, wala na. Matanda na kami, hindi na pwede. Has your celebration of the coming of our Lord already been anything but peaceful?
So the final words are hope-filled. Sabi ko nga, nung kami ay pumunta sa Cagayan, nag-distribute ng mga goods. Sabi nung yung aming pong district leader, sabi niya, sino ang nawalan ng bahay dahil sa baha? Sino ang nawalan ng mga alagang hayop? Sino ang nawalan ng ikinabubuhay? At ang pangapat na tanong, sino ang nawalan ng asawa? Hiyawan sila, tawanan. Sabi niya, mawala na lahat. No? Huwag lang mawalan ng pag-asa. Amen? Mawala ng lahat. Huwag lang ho tayo mawalan ng pag-asa. Dahil ang hope natin, maging sa Christmas, ay buhay na buhay. Dahil nariyan ang ating Panginoon sa Kristong isinilang sa sabsaban. Hindi pa huli. No? The one who calls you is faithful and He will do this. Sabi niya, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Brothers and sisters in Christ, only the God of peace can ensure that the Prince of Peace finds his way into our hearts this season. Sana po ay tunay na magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang sa Christmas, kundi sa tanang buhay natin. Purihin po ang Panginoon. Merry Christmas. Shalom to everyone. Shalom, my friends. Israel Mission Congregation. God bless us all. Amen. Shalom, Pastor. Amen po. Amen, Pastor. Amen, Pastor. Amen, amen. Thank you, Pastor. Amen. Thank you. Mga kapatid, sa atin pong closing hymn, sa atin pong closing song, let us meditate on the song Bituing Natatangi as we celebrate the birth of our Lord Jesus. Doon sa bayan ng Bethlehem,
prayer po. Okay, sino pong closing prayer? Hello. Sama. Unmute, Uncle Danny. Sige po, DS. Pakilid po ng closing prayer. Okay, manalangin po tayo. May I request you to please place your hands. Ilagay po natin yung ating kamay sa ating mga puso. Nais po naming damhin, O Diyos, ang inyong presensya sa aming mga buhay. As we place our hands at the center of our hearts, we want to feel how important peace in ourselves, how important right relationship within ourselves, how important Jesus Christ reign in our hearts. Lord, thank you so much because you have given us this privilege of worshiping you, and we acknowledge your presence in our midst. You are the center of everything, so that peace be among us. Sa pagpapatuloy po namin, O Diyos, sa amin pong pagsamba sa iyo sa bawat gabi at bawat araw hanggang matapos po ang aming pong Advent celebration. Narito po ang iyong mga anak, ang aming mga kapatid na nasa Israel, na bagamat nasa gitna kami ng pandemya, ay hindi ho ito nagiging hadlang upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod, pagpupuri, pagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Hayaan niyo nga po na sa pag-umpisa namin ng evening watches na ito at sa pagpapatuloy ng iyong mga anak sa pagdalo, kasama ng mga speakers na kanila pong inimbitahan tulad ng iyong lingkod, ay maibahagi po namin ang kahalagahan ng iyong presensya sa bawat isa. Patuloy nga pong pagpalain ang buong Israel, ang patuloy na katahimikan at kapayapaan sa bansang ito, noong saan ay marami hong nagseselos, naiinggit na mga bansa dahil sa katanyagan ng iyong pangalan sa lugar na yan. Salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy ang inyong proteksyon sa buong bansang Israel. At walang sinumang makalulupig o makasisira sa lugar na ito na iyong pinili at hinira. At patuloy mo kaming gawin ding Israel na may kapayapaan sa aming mga buhay. Gawin mong ang kapayapaan ang siyang sentro ng lahat sa pamamagitan ng patuloy na paghahari ng aming Panginoon Hesus. Sa magitan ng pamumuhay naming may kapayapaan. Sa magitan ho ng patuloy naming pagsuko ng aming buhay sa iyo, sa presensya ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Panginoon naming Diyos, akin pong iginagawad ang iyong blessing sa mga anak mong ito. Sila na mga caregivers, sila ho nakasama nila ang kanilang mahal sa buhay. Sila ho nakasapi dito ho sa Israel Mission Congregation. Hayaan niyo pong ang iyong banal na espiritu ang siyang patuloy na mangunguna sa kanila. At hindi namin hahadlangan ang iyong presensya, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kalooban, na ang iglesyang ito ay patuloy nawang mamamayagpag sa pagmimisyon. Patuloy na dadami pa ang mga kasapi nito at lalago ang iglesyang ito. Malaki po ang hamon ng kanilang pananampalataya sa kung paano sila magpapatuloy sa gitna man ng krisis na ito
na hindi man ho nila kayang magkaroon ng sarili pastor, ay ginagamit mo ang mga leader namin. Na kinikilala naman ho namin ay may mga kahinaan ang bawat isa. Subalit kung iyong banal espiritong siyang kakasi at maghahari, walang sinumang makapaghahadlang nito. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. Ganon din ang kanilang mga mahal sa buhay na narito sa Pilipinas. Nawa po ay nasa maayos silang kalagayan. Lalo-lalo na po sa hinaharap naming pandemya. Upang kami ay hindi ho magkaroon ng sakit na ito sa amin. Magagamot po ito kung meron man. Lord. Yes, Lord. Kaya po, dalangin ko ang iyong pagpapala at pag-iingat maging sa may mga karamdaman ngayon. Yes, Lord. Lord, I speak blessings and healing upon those who are sick, who are longing for peace, who are longing for righteousness, who are longing for holiness of life. In the name of Jesus. Sana po ay maganap ang iyong kalooban. Salamat po. Pagpalain po ninyo ang bawat nasa online, ganun din sa susunod pang mga gawain po nila. Gawad po ninyo ang iyong kapayapaan ngayon at magpakailanman. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Natin po natin doksolo. Praise him, all creatures here below. Praise him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. And now receive the blessings of God, the peace of God that continue to shine upon you, and the love of God through His Son Jesus Christ, who is being revealed to us for our salvation, and the presence of the Holy Spirit who continue to shine, guide, comfort, now and forevermore. Amen. 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 Shalom, my friends. Salamat po, DS. Thank you, DS. Good morning po. Yay. Thank you. Lumabas na kayo sa longga nyo, pipicturing ko kayo. Salamat po, DS. Merry Christmas. Salamat, DS. Thank you, Hello, Manang DS. Mary. Good Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas, po sa yes. inyo. Christmas. Merry Christmas po. Postload po muna tayo, postload. Kahit wala. Wala nga, no. Niloy ako lalas. Ano na natin po mas pumsinikin? Hindi mo ko. Ayan, sige po. Oh, night. Oo na yun. Gutot-gutot. Amen. Patawad. Gutot-gutot. Ayan na po yung signal. Thank you po, DS. God bless po. And Yung Merry sama ni Nagit- DSN. Todaraba. Todaraba. Hello, good morning nga po. Picturing kayo ka.
Magpakita na kayo mga kapatid. Smile. Ah, Oh, Enem agkapita Okay. iyo. Sa abal enem. kapita Teka ka no. no. Agid to dara ba? Well, Kasi bisita mo namin. so, inyong orasyon na po. Inyong orasyon. Alas 10. 11 kwait. Quarter to 4. Okay, 30 minutes more. Ay, welcome po sa mga taga-ibang bansa po. Thank you po. From Kuwait, from Ay, Europe, may taga Kuwait. America. Mag-invite po tayo. This is for all our brethren in the Lord po. Ano po? Wen, Pastor. So, Global po tayo. Ano po? Bukas po si Pastor June Abern po ang ating guest preacher po. 8:30 rin po ang ating pong umpisa bukas. Maraming salamat Paki-send po, nung DS. walaan, Pastor. Juan Paki-send DS, at I will try to join. oray po yung mga kwan po ninyo, mga pastor, pwede rin po. Anyway, wala akong schedule bukas. Ang atin pong kwan dito ay kwan, maximum po natin 500. Ay, madami. 29 lang po tayo o kaya mag-invite pa tayo ng kwan. 460. Ano ba ang mag-invite? Ay, Brother Invite po Danny, tayo. Opo, sinong admin nyo rito? Si kapatid na... Si Sister Marites Yes. po. Opo. Pwede nyo i-record. Naka-record po ngayon, Pastor. Ay, para Ay, paki-share send para sa kwan. DS. Pwede nating i-share doon sa mga friends natin. Yun ang ginagawa ko sa mga ibang mga Zoom. Para sa mga ministry hindi ko, naka-record. nakadalo, pwede rin nilang kwan ano. Okay po. Thank you po, DS. Naka-record po. Okay, God bless us all. See you po. God bless po, Salamat DS. po, DS. Christmas. Salamat po. God Merry bless. Christmas po. Merry Please Christmas, Des. continue to pray for my ministries. Okay po. God bless po, DS. Thank you po. Ako'y may 3 pang schedule ngayong araw na to. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo dyan sa Israel. Tiis-tiis lang Amen. po. Salamat po. Salamat po. Amen. God bless. Day mga nun. Arroz caldo. Sinong may gusto ng arroz caldo? Puto Opo. Mga nagtitaban.